Ito, nakikita ba niyo ito? Trust rating and performance rating ni Sara Duterte, Vice President. Yan, nakita niyo? Bumaba, no? Ayan, galing po ito sa Okta Research. Ayan, nakalagay naman. Ang source ay Okta Research. Yan, nasa baba, di ba? Yan, di ba? Okta Research ang pinanggalingan. Nag-survey sila. Ano ang sinasabi dyan? Rating, trust rating, third quarter 2024, 59% si Sara Duterte. Pagdating ng fourth quarter, ibig sabihin yung last 3 months ng 2024, 49% na lang. 10% ang nawala. Yung third quarter ng 2024, performance rating 52%. Pagdating ng fourth quarter, again, 3 months ng 2024, last quarter yan, 48 na lang. 4% ang bumaba. 10% sa trust rating ang binaba ni Sara Duterte. 4% ang binaba sa performance rating. Ayan. Okta Research po yan. So, anong gagawin natin? Anong gagawin nyo dyan? Ayan po ay nationwide survey ng Okta. Ngayon, kung meron kayong reklamo at hindi kayo naniniwala sa Okta Research, edi doon kayo magreklamo. Ako, nagbabalita lang ako. At yan nga, pinapakita ko sa inyo yung pagpapatunay. Yan yung kasagsagan ng issue ng confidential fund tsaka intelligence fund. Yung Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na nag-hearing ng ilang beses ang Good Government and Public Accountability o mas kilalang Blue Ribbon Committee. Ayan ang lumalabas, hindi may paliwanag. Nagkaroon pa ng mga drama-drama dyan, mga na-hospital pa yung mga testigo. At lumabas din dyan ang mga di umano'y suhulan, envelope mental o envelope na namimigay na may lamang 50,000 pesos sa mga undersecretary, ASEC director, dyan po sa DepEd nung panahong si Sara ay secretary. Okay? Doon pumutok yung balitang yan. So, medyo mataas pa yung third quarter. Ang third quarter, kailan mo nagsisimula ang third quarter? July, di ba? July, August, September. Yun yung third quarter eh. Yung kainitan yun. Nagsisimula pa lang yun, ang investigasyon na yan. So, 59% pa. Pero nung pumutok na at hindi may paliwanag ang tunay na dahilan ng paggasta ng pera, ayan, bumaba na ng 10%. Naging 49% na lang. So, huwag kayo magagalit. Kung kayo hindi naniniwala, disisihin nyo yung Okta Research Group ng UP. Silang gumawa nila research ng masa, Okta Group. Ayan po. Pero dun sa survey na yan, tumaas ang approval rating ni Pangulong Marcos. Tumaas si Pangulong Marcos dyan. Pero si Sara, bumaba. So, tingnan natin. Ganyan talaga. Ang survey dito sa atin, quarterly. Marami yan. SWS, Pars Asia, kung sino-sino pa dyan. At saka yung Okta Research Group nga yan. So, ngayong 2025, wala pang lumalabas sa survey. Kasi naman, bagong-bago pa lang 2 linggo pa lang ang ating taong ito So, itong issue ng impeachment, sigurado, makakasurvey yan. Ang nababahala ko dyan, baka pati si Pangulong Marcos, madamay na. Kung itong mga nakaraang taon, mataas ang rating at performance ni Pangulong Marcos, nababahala ko dahil dito sa impeachment, dahil iba yung kanyang opinion ay talagang sinusunod ng mga congressman at ng iba pa, baka bumaba ang rating dyan. Approval rating. Yung performance, iba yun conforme sa kung anong ginagawa. Pero yung approval rating, yung tiwala, yun ang kakabahala, baka bumaba yan. Kasi, until now, pinanindigan ng Malacanang, hindi dapat ang impeachment dahil makakagulo lang daw. Wow! So, ano kayang mangyayari? Big challenge ito sa ating Pangulo. Kaya bang pangalagaan ng Pangulo ang kanyang mataas na rating, performance rating at trust rating? Tiwala ng taong bayan. Good luck sa mga handler ng Malacanang. Good luck sa mga mayroon naman departamento tulad ng PCO na Presidential Communication Office at iba pa. Sila yung may malaking pondo para sa communication ng ating Pangulo. Ewan ko kung saan nila ginagamit yan. Bahala sila magpaliwanag dyan.
Hindi ko obligasyon ang lahat. Ako ay voluntary lang. Kaya yung aking pagbo-volunteer ay constructive ang dating. Gawin nyo ang tama na ayon sa batas. Sigurado yung performance at trust rating ay tataas. Pero pag kumontra kayo sa kagustuhan ng taong bayan at hindi nyo sinunod ang ating mga batas, baka mabawasan ang trust rating or tiwala ng mamamayan. So maging warning ito. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagpapakatotoo lang ako dahil ito'y aking analysis at opinion. Pangalawa, voluntary lang naman ako na tumutulong sa ating gobyerno. So bilang pagmamalasakit, itama nyo ang inyong maaaring pagkakamali. I-correct nyo ang maaaring pagkukulang nyo. Kung gusto nyo manatiling mataas ang trust rating sa Pangulo at yung performance ng Pangulo ay tumaas din. Kung hindi man tumaas, ma-maintain. Dahil kasi pag humina ng humina, although ngayon mataas pa, pag humina ang trust rating ng Pangulo, maapektuhan ang mga kandidato nito. Baka malusutan kayo. Ang pagkapanalo ng mga official candidate ng administrasyon from local to national, nakasalalay sa trust rating at performance ng punong ehekutibo ng Pangulo ng Bansa. Next month, kampanya na. February 11 ang umpisa ng kampanya. So mahalaga na mataas ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo para makakuha ng suporta ang kanyang mga kandidatong local and national candidate, yung 12 senador. Pag hindi ito napangalagaan ng mga handler, mga naghahawak ng communication ng Office of the President, may damage yan sa kanilang kandidato. So ang akin dito, paalaala lang. Pero kung susundin ninyo ang batas, sabi nyo, rule of law, ako naniniwalang tataas ang rating ng Pangulo. Dahil doon sa survey na lumabas sa SWS, 41% ng mga Pilipino ay pabor sa impeachment. 35 lang ang ayaw ng impeachment. 19% ang undecided. O di ba? Yun na yung pattern . Yun na yung dapat na sundan ninyo . Pero ano yung ginagawa? Ayaw ng impeachment. So ibig sabihin, pumapabor kayo sa 35%. Hindi nyo sinasang-ayunan at binabaliwala nyo ang 41% na gusto impeachment. Ganun ba yan? Nagtatanong lang. Ulitin ko kung maninindigan ang palasyo at mga opisyalis at ng Kongreso at ang lahat ng nasa gobyerno na walang impeachment, so pinapaboro nila yung resulta na 35% ayaw ng impeachment. Yung 41% na pabor sa impeachment, dead mo sa inyo, ayaw nyo yun, bahala kayo. Trabaho ng gobyerno kung paano kayo pangalagaan, mahalin at suportahan ng mamamayang Pilipino. Yung trust rating, yung pagtitiwala ng mamamayan, napakahalaga niyan. Kasi ano man ang ginagawa ng Pangulo, kung may tiwala ang taong bayan, okay na okay yan. Pasok at tutulungan siya. Pero pag nababawasan at nawala ang tiwala, kahit anong gawin ng Pangulo, wala yan. Kasi hindi tanggapin ng tao. Yan ang masamang epekto niya. Ako, alam ko yung mga political analyst, media analyst, at yung mga kung ano ang dapat gawin, kung paano manatili ang trust rating at performance ay mataas. Pero hindi ko na trabahong sabihin yun. Bahala yung mga handler niya. Bahala yung mga taong nakapaligid sa kanila. Meron naman pera yan. May pondo naman kayo para dyan. Di gamitin nyo para mapabangon ninyo at mapaangat nyo ang magandang rating ni PBBM, ni President Marcos. Kayo ang magtrabaho niyan. Kami, ako, at ang channel na ito, pakikiramdaman ko lang kayo. Susuportahan ko kayo kung tama ang inyong ginagawa. Pero pagkamali, sorry, hindi ko kayo sasamahan. Pero kung tama, sasama ako sa inyo. Please like, share ng video ito.